The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the 12, "Fear no one. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not 2 sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have not been feeling for the past few days, and last night I was giving a recollection at San Ildefonso. While giving the talk, I felt heaviness in my chest. Tinapos ko naman yung recollection, hindi naman nila nahalata. But after that, I sent a message to my doctor, and immediately she said, "Magpa-ECG ka." Sabi ko, bukas po, bukas. Sabi niya, hindi, ngayon. Ngayon. Also, dumaretso kami sa Makati Med. While waiting for the results of the test, I noticed the cubicle where my brother passed away last February. Sabi ko, diyan namatay si Titan. And I cannot deny, I've been wondering, ano ba ito? Di po ba, no? Kasi palagi ko po naaalala sa sabi ng doktor, huwag mong kakalimutan, yung second stroke, mas malala. Yung second stroke, mas malala. Sabi ko, naku, stroke ba ito? Stroke. Naglalaro yung isip mo kung ano-ano. And the truth of the saying, the thought of death is more dreadful than death itself. The thought of death is more dreadful than the thought itself. The death itself. Kaya nga, pag tinanong kayo, in what way you want to die, ano sagot ninyo? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Hindi pa ba, no? Para wala nang hirap. Kasi nahirapan na imagine ka, naghihingalo ka pa, o kaya nasusunog ka, o kaya nadaganan ka ng building, di ba, no? Sana pag namatay ako, habang natutulog, tapos paggising mo, impyerno agad, di ba, no? Yun ang malungkot, di ba, no? Impyerno agad. Why? Because life doesn't end in death. It simply changes from mortal to immortal. And that is the readings of today. Do not forget, what are your fears? Ano kinakatakot mo? Natatakot ka mamatay? Well, it is an honest fear. Sabi nila, people who are not afraid of dying are psychologically
ano po, have a psychological disorder. So kung hindi ka natatakot mamatay, may sayad ka. Ano po? So at least, alam mo na, hindi po ba? Ano? Yung nagmamayabang, hindi ako natatakot, Father. Oo. Mas natatakot ako sa iyo. May sayad ka. Hindi po ba? Ano? Ayaw natin. Ayaw nating nahihirapan. But many times I've said this already. Death is not a mystery or is not a problem to be solved, but a mystery to be accepted. Eventually, you and I will die. Eventually, you and I will die. When? I do not know. How? I do not know. But you cannot rush it and you can never prevent it. Yun lang ang tandaan mo. Hindi mo yan pwedeng madaliin, pero hindi mo rin yan pwedeng pigilan. And, hindi naman ako nananakot, ano po? If you reach the age of 60, which many of you are already, if you reach the age of 60, you will realize that you have more goodbyes than hellos. If you are 60, you have more goodbyes than hellos. It is the time you experience the death of your parents, the death of your siblings, the death of your friends. Kasi panahon na yan. Pag 60 ka na at pataas, naka-schedule ka na. Di ba ba? Ano? According to the study, a lifespan of a Filipino, this is a recent study, is only 71. 71. Can you imagine? Ang iksi ng buhay natin, 71. Ano po? Lumipat tayo sa Japan para maka-102 man lang tayo. Ano po? Pero tayo, 71. Pinagninilayan ko yung kung 64 ako, 71, malapit na. Di ba, ano? Malapit ka. Ha? Dapat namimili na ng kulay ng kabaong. Di ba, ano? Well, ako yun. Pero kayo, mukha nyo pa lang, naku, halatang halata. Mauna kayo sa akin. Ano ba? Di ba? Why I'm telling you this? Because you have to accept that there are things in life that are not really necessary. Learn to unclutter your life. Try to check your belongings. Ano po? Marami sa atin bumibili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ang malungkot na kwento ay ano? Bumibili ka ng bagay na hindi mo kailangan para magpa-impress ka sa iyong kaaway. Sayang. Suriin ninyo ang inyong mga gamit at makikita nyo dyan, maraming mga gamit dyan na hindi nyo talaga ginagamit. Hindi nyo talaga kailangan. Bakit natin binili? Bakit nyo binili? For the sake of one thing. Gusto ko lang. Gusto ko lang. Pero, magandang pagtuunan ng pansin ito. Ano po? Hindi mo yan kailangan. Kung hindi mo yan sana binili, may pera ka sana. May cash ka sana. Di ba ba na? If you convert all the unnecessary things, mas marami ka sigurong pera. Di ba ba na? Ha? Sa dinami-dami ng sapatos, na dalawa lang naman ang paa mo. Di ba ba? Kung hindi mo yan binili lahat, baka may pera ka. Di ba ba, ano? Sa dinami-dami ng bag, di ba, ano? Na wala namang ilalaman. Ha? Kung hindi mo yan binili, may cash ka. Di ba ba, ano? Ang dami natin mga bagay-bagay na hindi naman kailangan.
for the sake of one thing. And to give us a psychological assurance, thinking, I'm in control. Well, you are never be in control. You will not be in control. So, accept your fears. Kasi ang iniisip, sorry ha, Father's Day ngayon. So, yung mga misis ang ating paalalahanan, ano po, Father, panahon namin, walang laba ngayon, walang laba, ano po. Once a year lang ito. The rest of the year is Mother's Day. Di ba, ano? Ha? Sabi nga, yung mga babae, ang dami yung bag. Ang dami yung bag. Di po ba, ano? Ang dami yung bit-bit na bag. Sabi nung isang PT, alam mo, Father, ang dahilan ng maraming pilay na babae, bag. Bag na ang laman ay hindi kailangan. Di po ba, no? Pero nilalagay mo yan sa bag kasi ang iniisip mo, baka kakailanganin ko ito. Yan, di ba, no? Dalhin natin ito. Dalhin natin, baka kakailangan natin. Dalhin natin yung plancha, lababo, dali natin, baka kakailangan natin. Ano po? Ha? Because we don't really think of what is essential. Stephen Covey used the words, begin with the end in mind. Another speaker used the term, prioritize later. Prioritize later. What is important later, you prioritize it now. Because what is now will pass away. Anong mas mahalaga? 5 years from now? 10 years from now? Anong mas mahalaga? And parents has to teach their children to prioritize their future. Alam po ninyo, mga kabataan, huwag kayong magpapaloko sa YOLO. YOLO. Ha? Hindi alam ng mga magulang yan na YOLO kayo ng YOLO. Ano po? You only live once. Ano po? It is good if you die tomorrow. Ano po? Ha? Ayaw mo mag-ipon kasi you only live once. Gastusin mo ngayon. Inumin mo lahat ng iced tea na pwedeng inumin. Ha? Inumin mo lahat ng frappuccino kaya mo. Di po ba, ano? Ha? Sabi ko nga doon sa mga kabataan, para kayo makatipid, bumili na lang kayo ng mug ng Starbucks. Kasi nakatambay kayo dyan sa harapan ng inyong opisina, hawak nyo lahat ang tasa ng Starbucks na walang laman. Para lang masabing kayo ay nagkakape. Di po ba, na? Bumili kayo ng tasa. Hugasan nyo. Bukas, lagyan nyo ng kape puro. Walang nakakaalam na kape puro ang laman yan. Kasi ang tinitingnan lang, pag nagpapapost, yung brand. Di po ba, na? Brand, ha? Ha? Sabi nga nung dati namin katulong, excuse me, Father, yung t-shirt ko, galing sa US yan. Sabi ko, ipatingin nga. Nung binasa ko, use. Ano? Anong US? Use. Gamitin mo warm water habang pinanilalabhan. US pa rin. Di ba? Ano? Ayun. Anong mga ilusyon? Bago ang shade. Gabi na, naka-shade pa para magpa-impress. Ano namang kalokohan yan? Ha? Naka-shade ka sa gabi. Father, unisex ito. Anong kinalaman niya sa unisex? Ano ibig sabihin ng unisex? Pwede sa umaga, pwede sa gabi. Ano pa? Ha? Tumigil nga kayo. Ano po? Ano ba ang mahalaga? The truth is that fear is real, but the truth also is that your fear will not solve your problem. What is the truth?
If you are depressed, you are living in your past. If you are anxious, you are living in your future. Pag ikaw ay abalang-abala, alalang-alala, well, hindi ka nabubuhay sa ngayon. Hindi ka nabubuhay sa ngayon. Bumili ka ng sapatos, medyo malaki, para pwedeng pagtanda mo, pwede pang isuot. Yan yung mga taong nag-iisip sa bukas. Di ba ba, ano? Yung mga magulang na bumibili ng sapatos sa mga anak na mas malaki, na puro mukha silang si McDonald's, ang laki ng sapatos nila, liliit nila, para ano? Para pagdating ng araw, kasya pa rin. Di ba ba, anak? Totoo yan. Yung mga magulang na bumibili ng short na mahaba sa elementary, di ba? Hindi mo alam kung puruntong yan o pantalon yan, di ba ba? Para makatipid. You are living in the future. What are the things you are afraid of? Eventually, you will die. Tatlong bagay ang dapat pagnilayan. Una, wala ka bang kinatatakot na malaman ng ibang tao pag ikaw ay namatay? That's the first question. Is there anything you are afraid that people will know when you die? Kasi nagkukunwari lang tayo. Di ba, no? Yung isang pari sa Pasig, nag-homily siya sa patay. Pinuri niya yung lalaki na mabuting asawa. Talagang kulang na lang buhayin yung patay. Ano po? Habang nag-homily siya, may jeep na tumigil sa harapan ng simbahan. Isang pamilyang dumating, kabit ng lalaki. Hindi natapos ang misa. Nag-away. Di ba ba, ano? Mahirap yung ganun. Ano yung mga bagay? Be truthful. Hindi yung image lang. Second. Anong sinasabi? Na wala namang nakakasigurado sa atin. Kahit gaano kayaman, hindi ka naman pwedeng bumili ng dagdag na oras. Di po ba? Wala. May nagtanong, Father, kasalanan ba na magpa-DNR kami? Alam niyo DNR, do not resuscitate. Kasalanan ba, Father, na hindi na ipaparesuscitate? Ang sagot doon ay hindi. Actually, hindi na dapat pinaparesuscitate. Di ba? Pag patay na. Huwag nyo na. Sabi nga nung isang patay, nung namatay na, malapit na siya sa pinto ng langit, ni-revive siya. Ni-revive. Isipin, nung papasok ka na sa pinto ng langit, ni-revive ka pa. Nung nakagising, minura niya lahat. Sabi niya, malapit na ako. Hayaan niyo na. And third, do not forget that God loves you more than you love yourself. He value a sparrow, but He value you more than anything else. So kung ano man ang iyong mga pagkatakot, ano man ang iyong problema, huwag mong kakalimutan, mahal ka ng Diyos. That was the very words that sustained me during my time of depression. Ano yon? Habang binubuksan ko ang pinto, sinasabi ko, alam ko, Lord, mahal mo ako at alam mong mahal kita kahit wala akong naintindihan ngayon. What really sustains us is not what other people will say. What really can sustain us is the reality that we have a God who loves us in spite of everything. Again, my brothers and sisters, your property does not make you a better person. What you own, what you have, what you eat, where you go,
does not make you a better person. So huwag kayo mainggit. Huwag kayo naiinggit. Mga tatay, Happy Father's Day. Suriin ang wallet ninyo. Ano po? Ang iba dyan, ang kapal-kapal. Resibo lang ang laman. Ano po? Itapon nyo na yan. Ano po? Kung hindi nyo yan i-reimburse, itapon nyo na. Ano po? Don't give yourself an illusion na makapal ang wallet mo. Ano po? Don't give yourself an illusion. What are our illusions to combat our own fears? Ask yourself, what are your illusions just to combat your fears? Again, my brothers and sisters, life is short. Death is certain. And whether you like it or not, you are loved by God, even though you do not believe. Amen. Blessing of fathers, but instead of calling you in front, I would like you to stay where you are. And I want your spouse, your children, to put their hands on you. Put your hands on your husband and your father. And pray to the Lord. Alam nyo ang kwento ng inyong ama. Alam nyo ang kanilang mga pinagdadaanan. Kaya kayo humingi sa Diyos para sa kanila. Pray for your father. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God, our eternal Father, creator of heaven and earth, when you had given us your Son, Jesus, to be our Redeemer, you chose to entrust Him to the care of Saint Joseph to be His earthly father. We ask you to bless the fathers and grandfathers who are gathered here. You know them, O Lord. You know their joys and pains. You know their sadness. You know their dreams and aspirations. You know their prostrations. Lord, today we ask that you bless them with the strength of your Spirit. May they love their wives in faithfulness and trust. May they establish their families with perseverance and work. And may they also be exemplar in Christian virtues. Give them the strength which comes from the gospel, so that they may be witness of Christ to others. We also remember today the fathers who are working in other countries, away from their families in order to provide for their daily needs. Keep them always true to your commandments. Keep them safe, O God. Keep them faithful in marriage and protect them from any harm. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Happy Father's Day. I urge the youth to remind yourself that YOLO is not true. YOLO, you only live once, is not true. What is true? YODO. YODO. You only die once. And that is the truth. You only die once, but you always live every day. So don't waste your time. Ha? Huwag aksayahin ang buhay para magpa-cute sa ibang tao. Ano pa? Selfie kayo na selfie. Kailangan bang ihaba ang nguso nyo? Alam mong hindi ikaw yan. Ano pa? Pangpato lang yan. Ano pa? Be true to yourself.
accept your fears, and be the person you ought to be. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you in your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.